Maaari po bang magsitayong lahat para sa ating panalangin? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal, at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bago magsiyo po ang lahat, maaari niyo po bang kunin ang inyong nakikitang kalat sa ilalim ng mga lamesa at upuan at itapon ito sa tamang tapunan. Tapos na po ba? Opo. Okay, maaari na kayong umupo. Ngayon naman, meron bang lumiban sa ating klase? Wala po, Okay, teacher. kung ganun, tayo ay magbabalik-aral. Naaalala niyo pa ba kung ano ang tulang ating pinag-aralan ng nakaraan? Opo. Ano ang pamangat ng tulang ito? Awit ng ina po. Okay. Tungkol saan ba ang awit ng isang inay? Tungkol po sa pag-ibig ng isang ina. Mahusay. Kayo nga ay nakinig at natuto noong nakaraan. Ngayon naman, bago tayo dumako sa panibagong aralin, meron ako dito inihandang mga larawan. Kayo ay igugrupo sa dalawang pangkat at bibigyan ko kayo ng isang kopya ng inyong bubuing larawan. Kung sino ang grupong unang makabuo at makasigaw kung ano ang nasa larawan ay ang panalo. Naiintindihan po ba? Opo. Okay, ito na ang para sa unang pangkat at sa pangalawa. Maaari nyo na pong simulan ang activity. Natapos nyo na bang buuin ang mga larawan? Opo. Ay, magaling. Nauna ang pangkat pangalawa. Ano ba ulit ang nasa larawan? Duyan po. Tama. Ang nasa larawan ay duyan. Nakakita na ba kayo nito o nakagamit? Opo. Ano bang inyong nararamdaman tuwing nakakagamit or nakakasakay kayo sa isang duyan? Tama. Yan ang ilan sa mga nararamdaman natin kapag tayo ay gumagamit ng duyan. Sa ating naging gawain, meron na ba kayo naging ideya kung ano o tungkol saan ang ating aralin o ang ating tula ngayong araw? Opo. Okay. Atin ang simulan ang ating bagong aralin na pinamagatang Ugoy ng Duyan. Okay. Bago natin basahin ang tulang Ugoy ng Duyan, meron tayo dito mga pangusap at inyong makikita ang iba't ibang salitang malalalim ang ibig sabihin. Ating basahin ang unang pangusap. Tangan ni Ben ang kanyang kaibigang si Carlo. Pangalawa, ang lubid ay ginamit sa panggawang duyan. Pangatlo, ang duyan ay inugoy ng nanay. Pang-apat, nang hikayat ang mga tao na dumalo sa paligsahan. At panglima, ito ang nagpapasaya sa aking tuwina. Sa unang larawan, ano ba ang malalim na salitang inyong napansin? Tama. Ang tangan ay ang malalim na salita sa unang pangusap.
Ano nga ba ang kahulugan nito? Ang kahulugan ng salitang tangan ay akap o yakap. Sa pangalawang pangusap naman, ano ang malalim na salitang inyong nakikita? Tama, lubid. Ang ibig sabihin naman ng salitang lubid ay makapal na panali. Sa pangatlong larawan naman ay ang ugoy. Ang ibig sabihin naman nito ay ang pagtulak sa nakasabit na bagay. Pang-apat, nanghihikayat. Ang ibig sabihin naman ng nanghihikayat ay pag-aya o pangungumbisi. Sa panglimang pangungusap naman, ang salita na may malalim na kahulugan ay tuwina, na ang ibig sabihin ay palagi. Naiintindihan po ba? Opo. Okay. Ngayon naman, meron akong inianda mga gabay na tanong na inyong dapat masagot pagkatapos nating basahin ang tula. Ang unang tanong ay, patungkol saan ang tulang binasa? Pangalawa, sino ang gumawa ng duyan base sa tula? At pangatlo, ano ang sinisimbolo ng duyan? Handa na po ba ang lahat na makinig at basahin ang tulang pinamagatang ugoy ng duyan? Opo, teacher. Okay, simulan na natin. Ugoy ng Duyan. Isinulat ito ni Sarah Ann M. San Pedro. Sa ugoy ng duyan, sa aking pamamahinga rito sa aking duyan, kinhawa sa katawan habang libro ay tangan, sumasabay sa ihip ng hanging amihan, makakatulog ka, pakiramdam ay gumagaan. Ginawa ni Ama itong duyan na matibay, kahit 4 na tao rito ay sumakay. Hindi mag-aalalang babagsak sa lupa dahil lubid nito ay sadyang matataba. Minsan sa aking pagduduyan, dumating ang aking kaibigan. Sabay kaming naupo at nagkwentuhan. Paglipas ng oras ay hindi namalayan. Ang ugoy ng duyan ay sumisimbolo sa pagsubok sa buhay ng isang tao. Minsan mahinang nanghihikayat na huwag kang susuko. Minsan naman malakas na nagsasabing kaya mo. Salamat Ama sa duyang iyong ginawa na nagpapasaya sa akin sa tuwina. Ugoy nito ay nagpapaalala, ako ay mahal ninyong talaga. Naintindihan po ba ang binasang tula? Ngayon naman, upang ating maintindihan ng lubusan ang tulang pinamagatang ugoy ng duyan na isinulat ni Tara Ann San Pedro, ay ating babasahin ito sa bawat saklong. Sa aking pamamahinga rito sa aking duyan, ginhawa sa katawan habang libro ay tama. Sumasabay sa ihip ng hangin amihan, makatutulog ka, pakiramdam ay gumagaan. Ano ba raw ang ginagawa ng bata sa duyan? Nagpapahinga po. Tama, nagpapahinga ang bata. Ano ang kanyang nararamdaman habang gumagamit siya ng duyan? Masarap po sa pakiramdam. Okay. Ang kasunod na saklong, ginawa ni Ama itong duyang matibay. Kahit 4 na tao dito ay sumabay. Hindi mag-aalalang mahulog sa lupa dahil lubid nito ay sadyang matataba. Ano daw ang ginamit ng Ama sa paggawa ng duyan? Lubid po. Tama, lubid. Na ang ibig sabihin ay panali. Sa pangatlong saklong naman, minsan sa aking pagduduyan, dumating ang aking kaibigan. Sabay kaming naupo at nagkwentuhan. Paglipas ng oras ay hindi namalayan. Sino raw ang kasama ng bata sa pangatlong saklong? Kasama po ng bata ang kanyang kaibigan. Tama, ang kanyang kaibigan. Sila ay Nagpapahinga at nagkukwentuhan. nagkwentuhan at palipas ng oras. Dito naman tayo sa pang-4 na saklong. Sa ugoy ng duyan ay sumisimbolo sa pagsubok sa buhay ng isang tao. Minsang nanghihikayat na huwag kang susuko. Paglipas sa ugoy ng duyan ay sumisimbolo sa pagsubok sa buhay ng isang tao. Minsan nanghihikayat na huwag kang susuko. Saan nga daw sumisimbolo ang duyan?
Sa pagsubok po sa buhay ng tao. Sa pagsubok sa buhay ng isang tao. Ano ba ang sinasabi ng duyan? Na huwag pong susuko. Tama, na huwag kang susuko. Sa huling saktong naman, salamat Ama sa duyang ginawa na nagpasaya sa akin sa tingin. Ugoy nito ay nagpapaalala, ako ay mahal ninyo talaga. Kanino nagpasalamat ang bata? Sa kanya pong ama. Ama. Dahil, Dahil sa duyan na ginawa. dahil ang kanyang ama ang gumawa ng duyan. Naiintindihan ba ang buong tula? Opo. Galing. Ngayon, naiintindihan po ba ang ating binasang tula? Ngayon naman ay sasagutin na natin ang mga gabay na tanong na aking nabanggit kanina. Ang unang tanong ay patungkol saan ang tulang binasa? Tama. Ang tulang binasa ay patungkol sa duyan. Pangalawang tanong, sino ang gumawa ng duyan base sa tula? Tama. Ang ama ng bata. Pangatlo, ano ang sinisimbolo ng duyan? Ang sinisimbolo ng duyan ay ang mga pagsubok sa buhay ng isang tao. Maliwanag po ba? Naman ay dadako tayo sa ating pangkatang gawain. Ang kaninang grupo na ang pangkat una at pangkat dalawa ay magkakaroon ng gawain. Sa pangkat una ay gagawa kayo ng poster na patungkol sa tulang ugoy ng duyan. Ang pangalawang grupo naman, o ang pangalawang pangkat, ay gagawa ng isang slogan na patungkol sa ugoy ng duyan. Sa paggawa ng inyong gawain, ay ibabase ko ang inyong mga puntos sa rubrics. Naiintindihan ko ba? Okay. Natapos nyo na ba ang mga activity na aking binigay? Magaling. Ngayon naman, na natapos nyo na yan, ay ipepresenta ninyo yan dito sa harapan at ipaliliwanag ninyo kung bakit yan ang inyong nagawang activity. Maliwanag ba? Ngayon naman, at natapos na ninyong ipaliwanag at ipakita sa harapan ang ginawa ninyo, ay akin nang ibibigay ang aking puntos na binasa ko sa rubrics na aking binigay sa inyo. Nakita nyo ba ang rubrics? Okay. Kung makikita ninyo sa rubrics ay ang kabuuan ng puntos na aking may bibigay sa inyo ay 20. Sa unang pangkat, bibigyan ko kayo ng 18 na puntos at sa pangalawa naman ay 19. Naibigay naman ninyong lahat ang aking hinahanap sa rubrics. Ngunit, merong kakaunting mga mali at kulang sa inyong activity. Kung gayon pa man, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman, na natapos na tayo sa ating panibagong aralin, ay meron akong mga ilang katanungan sa inyo. Sa tingin ninyo, ano ba ang katangian ng batang may-ari ng duyan sa tula? Ang bata po sa tula ay wala kaibigan tsaka napagbigay po. Mapagmasalamat din po siya sa mga magulang niya dahil binigyan po siya ng duyan na ginagamit na po. Tama. Ang ama naman, ano kaya ang katangian nito? Yung ama po sa tula ay mabait na ama, tsaka mapagmahal po siya kasi ginawan niya ng duyan yung anak niya po na nakapagpapasaya po doon sa bata. Okay. Ngayon, sa tingin nyo din ba na ang duyan ay sumisimbolo sa pagsubok ng buhay ng isang tao? Opo, kasi pwede pong gamitin ang duyan na isang halimbawa para maipakita po yung mga pagsubok sa buhay na katulad po ng sinabi sa tula ay parang pinahiwatig po na sinasabi po na kaya mo yan. Okay.
Ngayon naman, base sa ugoy ng duyan na ito lang ating binasa, ano ang mga natutunan ninyong aral na maaari ninyong magamit sa inyong buhay? Ang ugoy ng duyan po ay isa po sa nagsasabi na maaari mo pong malagpasan kung ano man pong pagsubok ang pwede niyo pong makaharap sa buhay. Sa akin pong pagpakaintindi sa tula na sinasabi po doon na kung paano gumagana ang duyan ay dahil din po sa amihan. Kumbaga, para po siyang yung duyan po ay tayo at yung amihan ay yung dahilan kung bakit po natin patuloy kinakayod at pinagpapatuloy po na mabuhay. Para naman po sa akin, yung hangin po o yung hamihan po ay sumisimbolo sa tao, sa pangarap po sa buhay at sa inspirasyon natin. At yung duyan naman po ay yung tao. Na dahil po sa inspirasyon natin, gumagawa po tayo ng galaw or ng paraan upang makamit po natin. Okay, tama. Tama ang lahat ng inyong sinabi. Kung gayon, ay maaari na natin tapusin ang ating klase. Ngunit, meron akong inihandang takdang aralin para sa inyo. Ipapasa na niyo bukas. Maliwanag po. Opo. Okay. Maraming salamat at paalam. Paalam din po, aming guro.